Narito ang mga balita ngayong araw ng mga puso. 10 pulis ang na sangkot umano sa peking drug arrest at extortion laban sa isang estudyante na harap sa reklamo. Police Colonel kabilang 53 iba pa, kinasuhan ng kaugnay sa umanong hazing sa Basilan. Vlogger na nagbihis pulis, iniimbestigahan na ng PNP, balak kasuhan ng Napolcom. Parusa sa hindi tamang pag-aresto na walang arrest warrant, alamin. Lalaki nagbantang ipapakalat ang intimate video sila ng kanyang ex, arestado sa Makati. Parusa sa mga kolorum, alamin. Mataas na kaso ng pagbebenta ng sanggol, ikinababahala ng PNP. Parusa sa baby selling, alamin. Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga bang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga pinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako, si Dustin Bayog at ito, ang Hoy, Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan! Sa ating unang balita, relieved na sa pwesto at isinalalim sa restrictive custody ang 10 pulis ng Angono Rizal dahil umano sa iligal na pag-aresto sa isang criminology student noong nakaraang taon. Inireklamo sila ng biktima sa National Police Commission na bukod sa pamimilit na umamin ay nakaranas din daw ito ng pang-aabuso. Tutukan ng buong detalye sa report na ito. Kinasuhan ng kasong administratibo sa National Police Commission o NAPOLCOM ang 10 pulis Angono na umano sangkot sa insidente ng hulidap sa isang criminology student sa Rizal. Nangyari ang insidente noong Nobyembre nakaraang taon nang harangin ng lalaking estudyante ng mga pulis at pilit ay sinakay sa isang sasakyan at umamin umano nagtutulak ng droga. May nakita ko ang dalawang huli na lalaki po. Sana una sa akin. Pero nagkantong-kantong huli na kami doon. Pagkakay ko po, sabi sa akin ng sabi ni Hideo Monte, sabi mo na, ikaw nagbibigay dyan. Ikaw nagbibigay na droga sa dalawa na yan. Sabi ko naman po, sir, hindi ko wala yan. Ba't ko bibigay ng droga yan? Matapos itong itanggi sa mga pulis, nagsimula naman ang pananakit sa kanya hanggang sa kuhanin din nila ang kanyang gintong singsing na bigay pa ng kanyang yumaong ina. Sabi ko, taputin na, taputin na po yung ulo ko. Kaya napilit ko akong pamilya. Sabi ko, sir, sige po, ako na po nagbibigay dyan. Pamilya ko po, ako nagbibigay ng droga dyan. May po akong saktan. Nang dali nito sa opisina, inagbayad pa ito ng 50,000 pesos gamit ang GCash. Kapalit ang kanyang paglaya, ngunit ay isang pa rin ang kaso laban sa kanya at nakulong ito ng 2 buwan bago ma-dismiss ang kaso. Ayon sa biktima, ito na 2 beses na nangyari ang manunghulidap sa kanya na dahil umano nasangkot ang kanyang ama sa illegal na droga. Ayoko pong maranasan ng anak ko yung nararanasan ko po ngayon. Ayoko pong maulit yung nangyari sa akin. Kasi kung tutularan ko po yung tatay ko, mararanasan po ng anak ko yung nararanasan ko po ngayon. Kasi sabi po ng nanay ko na bago po siya mamatay, sabi niya, mag-aaral ka, magtapos ka. Kasi mawawalan na ako. Malala na yung sakit ko. Hindi lahat ang maalalayan. Mag-aaral ka, ay alam mo yung mamana ko sa'yo. Tawag mo lang sa akin na makapagtapos ka. Tawag mo yan, nag-school ko, may feeling ko doon. Nakaburol ko yung nanay ko na at sakit lang na hindi pa lang kayo dapat iwagan ng bagay na unti-unti na po ba yung katagumpay, Tama na po kasi yung nakapagaling sa amin. Wala po yung nakapagtapos sa akin. Siguro po po nila ako na muntik pa po masira yung sa bukasang ko. Kaya naman nung Martes, formal na naghahain na reklamo ang biktima sa Napolcom laban sa isang police captain, isang police chief master sergeant, 2 master sergeant, 5 staff sergeant at isang police corporal na kabila sa Municipal Police Anti-Drug Unit. Sila ngayon ay nirelieve sa pwesto at isinalalim sa restrictive custody kung saan sinampa sila ng kasong administratibo na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer na naturang biktima. Sa ibang balita, umakyat na sa higit 50 miyembro ng kapulisan, kabilang isang police colonel ang kinasuhan ng Philippine National Police o PNP. Kaugnay sa hindi manong hazing sa welcome ride sa mga bagong pulis na kadidestino lamang sa Lamitan City, Basilan. Ang buong detalye kabilang nilalaman ng Anti-Hazing Act, alamin sa report na ito.
Umaabot na sa 54 na pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion 14B ang kinasuhan ng Philippine National Police o PNP kaugnay sa viral na umanong hazing sa sinagawang welcome rites para sa mga bagitong destinong pulis sa Lamitan City, Basilan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabila sa makinasuhan ay isang high-ranking official na umano kabila sa mga nagplano na naturang pananakit sa mga bagito. Lamang po tinanggal yung 12 na in-identify. Tinanggal na po ang lahat ng miyembro ng 14B ng Regional Mobile Force Battalion at sila po ay pinalikan o hinalilihan ng miyembro ng 14A. Ang mga kinasuhan ay maririmarap sa suspensyon habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nagugat ang reklamo sa viral video kung saan kita ang pananakit sa mga bagong pulis at nakaranas ng panununtok, pagpitik habang gumagamit din naman ang mga ito ng yantok at baseball bat. Inireklamo sila kaugnay sa umira na Anti-Hazing Act of 2018 o Republic Act No. 11053. Nakapaloob sa Section 14 na sinumang sumali o nagplano sa naturang hazing ay maring marap sa reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong at multang abot sa 2 milyong piso kung mapatutunayan. Habang maximum period na reklusyon temporal ang maring karapin para sa mga saksi o present sa hazing at multang abot ng 1 milyong piso kung mapatutunayan. Samantalang umakyat na sa 129, ang naging biktima ko sa 12 rito ay tukoy na miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 14B. Iniimbestigahan na rin ng Philippine National Police o PNP ang larawan ng isang vlogger na nagbihis pulis na isang bagay na mahigpit na pinagbabawal sa ilalim ng Revised Penal Code. Ayon naman sa NAPOLCOM ay nakatakda na rin itong kasuhan ang naturang vlogger. Narito ang report. Nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa isang vlogger kung saan kumakalat online ang larawan nito na nakabisi uniforme ng mga pulis. Sa isang press conference sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na marimarap ang naturang vlogger na kilala bilang si Francis Leo Marcos sa paglabag sa Revised Penal Code. Tinutukoy nito ang Article 179 o Illegal Use of Uniforms or Insignia kung sa pinagbabawal paggamit ng isang tao sa mga uniforme o mga insignia ng mga opisina na hindi naman ito kinabibilangan. Ayon sa Revised Penal Code, maaaring marap sa parusang aresto mayor ang mapatutunayang lumabag dito o 1 buwan hanggang 6 na buwang pagkakakulong. Maaari rin ito malabag ang usurpation of official functions na sinasad sa Article 177 ng Revised Penal Code kung saan bawal ang pagsasagawa ng matungkuling hindi ginawa sa isang tao at maaari ito maharap sa kulong na prison correctional. Bukod sa vlogger, inaalam na rin ng PNP kung saan niya nakuha ang police uniform na kung madidiscover ang illegal na gumagawa nito ay maaaring mapanagot sa Executive Order No. 297. Nakasaad dito ang pagbabawas sa mga illegal na gumagawa o nagbebenta ng police uniforms kung saan agad ito ipapasara, pagkumpiska sa mga produkto at kanselasyon ng lisensya at maging ang pagpataw ng multa. Samantala, ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM, ay kakasuhan nito ang vlogger bunsod ang insidente kung saan depensa naman ng vlogger ay edited lamang ang naturang larawan. Samantala sa tuwing may operasyon ng ating mga kapulisan ay hindi nawawala ang warrant of arrest o search warrant para sa mga taong hininalang nakagawa ng krimen. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang karapatan sa tamang proseso na nakaayon din sa ating saligang batas. Kaya bawal ang pag-aresto na walang arrest warrant maliban na lang sa ilang kondisyon. Alamin naman ito sa aking report. Ang pagpapakita ng warrant of arrest sa isang hinihinalang suspect sa isang krimen ay bahagi ng responsibilidad ng ating pambansang kapulisan. Ito ay naayon sa ating konstitusyon na dapat ay hindi nalalabag ang karapatang pantao ng isang individual kahit agagawa man ito ng krimen. Ang warrant of arrest ay ni-issue ng isang judge kung saan nakakita ng isang probable cause laban sa isang taong hinihinalang nakagawa ng krimen o mayroong legal na basehan upang arestuhin ito. Ihahain ito sa suspect at karapatan nitong malaman ang nilalaman ng warrant at iba pang karapatan nito tulad ng karapatang manahimik at pagkakaroon ng sariling abogado. Kaya naman kung ang isang individual ay nanaresto na walang legal na basehan o hindi naman walang ipinapakitang arrest warrant ay siyang pinagbabawal sa batas. Partikular ang Article 269 ng Revised Penal Code o ang tinatawag na unlawful arrest, kung saan maaring maharap sa parusang aresto mayor o 1 hanggang 6 na buwan at multang hindi lalagpas na 500 piso ang isang alagad ng batas ng mga aresto o ikulong na walang arrest warrant o legal na basehan. Sa ilan lamang pagkakataon ay pinapahintulutan ang warrantless arrest basta nakaya nito sa ilang mga kondisyon. Ayon sa Rule 113 Section 5B ng 2000 Rules of Criminal Procedure, maaaring arestuhin kahit wala pang warrant ang isang tao kung ito ay nahuling gumagawa o gagawa ng krimen
may kaalaman na ang isang pulis sa mangyayaring krimen o hindi naman ay kung ang hinuhuli ay nakatakas ng kulungan. Sila ay dapat maipunta agad sa malapit na istasyon kung saan maaaring maglabas agad ang prosecutor ng complaint matapos ma-inquest ang naaresto. Sa iba pang balita, walang kawala sa National Bureau of Investigation o NBI ay sa lalaki inireklamo ng kanyang dating partner kung saan binanta nitong ipapakalat ang kanilang mga intimate video kung hindi ito makikipagkita at makikipagtalik. Ang buong detalye kabilang manilabag dito sa batas, panoorin sa aking report. Inaresto sa Makati ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang may tuturing na sextortionist matapos ireklamo ito ng kanyang dating kinakasama. Sa operasyon ng NBI noong February 5, naaresto ang isang lalaki na naharap sa kaso ng grave coercion sa ilalim ng Article 286 ng Revised Penal Code kaugnay mano sa pamimilit ito sa dating partner na makipagkita at makipagtalik kapalit ang hindi pagpapakalat ng kanilang masaselang video. Ayon sa Fraud and Financial Crimes Division ng NBI, ay sinadumano ng lalaki ang mga video sa kanyang kaibigan bago niya takutin ng babaeng biktima na ipapakalat ito sa ibang tao kung hindi ito makikipagkita. Dito na ikinasa ang intrapid operation laban sa suspect na bukod sa grave coercion ay marap din sa paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act at Republic Act No. 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Sa ilalim ng amended revised penal code, maaaring marap sa prisyon koreksyonal ang may sala ng grave coercion o 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakakulong. Meron din itong multa na hindi bababa ng 100,000 piso. Samantala ang sexual violence ay nasa ilalim ng anti-vowsy law kung saan pinagbabawal anumang karasang sexual na may parusang multa at kulong. Habang pumapaloob sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act ang pagbawal sa pag-record, pagpapakalat at pag-publish ng anumang sexual acts at iba pang katulad na akto ng walang pahintulot. Ang lalabag dito ay maaaring maparusa ng kulong mula 3 hanggang 7 taon at multa mula 100,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Sa iba pang mga isyu, isa mga kolorum na sasakyan sa kilalang problema sa kalsada kung saan iligal na mamasada ang mga ito nang walang permit o hindi naman ay wala mga ito sa tamang ruta. Ano nga ba pinapataw na parusa para sa mga kolorum na sasakyan? Alamin sa report na ito. Ipinagbabawal sa mga kalsada ang mga kolorum na sasakyan. Ito ay base sa Joint Administrative Order 2014-01 ng Land Transportation Office o LTO kung saan may tuturing na kolorum ang isang sasakyan kung ito ay isang private vehicle na nag-operate bilang isang public utility vehicle o PUV nang walang kaukulang permit. May tuturing din na kolorum ang isang PUV kung ito naman ay nag-operate pero wala sa tamang ruta na walang permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Bawal din ang mga school bus o tourist bus na ginagawang pampubliko sa sasakyan. Ilan pa sa may tinuturing na kolorum ay mga suspendido at expired na lisensya at Certificate of Public Convenience o CPC. Sang-ayon ito sa penalties na pinapataw kung saan maring ma-impound ng 3 buwan ang lahat ng uri ng sasakyan na mahuling kolorum. Magkakaibang multa rin ang maaaring ipataw na depende sa uri ng sasakyan kung saan ang pinakamataas ay para sa mga kolorum na bus na abot sa 1 milyong piso ang multa habang pinakamababa ang 6,000 piso multa para sa mga motorsiklo. Ang lahat ng sasakyan ay maaaring maharap sa pag-revoke ng kanilang CPC at registration at pag-blacklist nito sa pagiging PUV. Samantala kung ito ay mauulit, lalo na sa kabilang sa transport company, ay maaari na ito maharap sa blacklisting at pagkansela ng CPC at registration ng buong fleet. Para sa ating huling balita, ikinalarma ng Philippine National Police o PNP ang pagtasumano ng kaso ng iligal na pagbebenta ng sanggol ngayong taon. Base sa kanilang numero, 6 na intrapid operation na kanila na itatala para sa unang 2 buwan ng 2026 kumpara sa 8 na naitala para sa buong taong 2025. Ano nga ba maring karaping parusa para sa mga tila baby for sale? Panoorin ang aking report. Aabot na sa 6 na kaso ng baby for sale ang naitatala ng Philippine National Police o PNP para sa unang 2 buwan pa lamang ng 2026. Ikinaalarma ito lalo ng PNP Women and Children Protection Group kung saan mula sa 5 kaso noong 2024 at 8 kaso noong 2025 ay 6 na kaso na ang kanilang naitatala. Number one, siguro, namomonitor namin. That's why we are actively engaging. Kasi kung nakita nyo po, from 5 naging 8 ngayon, tumawid na ang February. This is only the second time. We already conducted 6 operations.
So kami, masusi ang pag-iimbestiga namin kasi baka mas marami sa likod na hindi nakikita. Ito yung natisod lang namin. And yet, 6 na sila. February, na-start lang ng February. Ano nga bang sagutin sa batas ng sino mang mapapatunayang pinagbili ang kanilang anak? Nasa ilalim ng Article 4 Section 7 na Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ang mahigpit na nagbabawal ang pagbili o pagbebenta ng bata para sa pera o para sa ibang dahilan tulad ng barter o pakikipagpalitan. Ang sino mang gagawa nito ay mapapatawan ng reklusyon temporal hanggang reklusyon perpetua o 12 hanggang 40 taong pagkakakulong. Ito rin ay lumalabag sa Amended Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 kung sa may tuturing na qualified trafficking ang mga akto ko sa illegal na pag-aadap sa bata, lalo na ang paggamit dito bilang pambayad utang. Maaari silang mapatawan ng 6 hanggang 40 taong pagkakakulong at multang hindi bababa ng 2 milyong piso hanggang 5 milyong piso. Samantala, pangamba ng PNP ay maaari pang dumami ang kaso, gayon na mamonitor pa lamang nila ang mga transaksyon sa online space. At yan ang mga isyong panligal na gumawa ng ingay nito mga nagdaang araw. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapalam ng inyong mga karapatan. Sa panig ng batas, bawat isa ay may kakayang lumaban ng patas at bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan! Muli ako po si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan!